Mga kapatid, ating narinig sa ating ebanghelyo, ito yung pagpapadala o pagsusugo ng ating Panginoon sa kanyang tinatawag na mga disipulo o mga alagad. At ito rin ay magandang paalala, unang-una sa lahat, na ang gawaing misyon ng simbahan, na ang gawaing misyon ng Diyos ay gawain nating lahat. Kasi minsan, kapag pinag-uusapan natin ang misyon o gawaing simbahan, palagi nating naiisip, ay gawain yan ni Father, gawain yan ng mga madre, o mga taong simbahan. Ang totoo po, ang gawaing misyon ay gawain nating lahat. By virtue of our baptism, we are all missionaries. Kaya mga kapatid, ating pagnilayan yung mga pagbasa at nawa mas makita din natin paano ba ito maisa sa buhay, no? Sa ating pamilya, sa ating kanya-kanyang misyon. Gaya nga ng nasabi ko, ang ebanghelyo natin ay naglalahad tungkol sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang mga alagad. Ngunit bago niya sila sinugo, sila muna ay nakasama ang ating Panginoon. And so, the importance of learning from Jesus. Kaya napakaganda po na nandito tayo ngayon sa banal na misa, sapagkat ito din yung pagkakataon na tayo ay makikinig sa salita ng Diyos. Tayo ay tatanggap sa kanyang banal na katawan. And so, the first movement is to Jesus. And then, He sends the disciples to the mission. And if He sends the disciples to the mission, gaya ng mga magulang, mayroon din siyang mga paalala, reminders. At kung babalikan natin, number 1 na makikita natin sa paalala ng ating Panginoong Hesus ay huwag magdala ng madami. Kayo, ano yung mga dala ninyo? Pagkatapos po akong maordinahan, ako po ay na-assign sa Zamboanga, Sibugay. At bago po ako napunta doon, siyempre bagong missionary, nag-iisip ako, sabi ko, dapat sundin ko yung sa gospel. Dapat hindi ako magdala ng madami. Travel light, no? Naghanda ako para sa biyahe, pero pagdating ko po sa airport, nagbayad ako. Kasi sobra ang dala kong mga gamit. And it also speaks not only of what we want, but deep inside, it speaks of our desire to be secured. Yung bang nandyan na lang lahat, yung bang wala nang kulang sa atin, para makasigurado tayo na sa ating paglalakbay, walang problema. Kaya mga kapatid, ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, huwag kayong magdala ng madaming bagay kahit pera, ay upang palalahanan sila na sa kanilang paggawa ng misyon, ang dapat nilang asahan ay ang biyaya ng Diyos. Dahil kung ang Panginoon ang tumawag sa atin sa misyon na ito,
hindi niya tayo pababayaan. In my experience, and I know also in your experiences, kung minsan natatakot tayo, kung minsan nag-aaway-away dahil kulang, maraming problema, crisis ngayon, pero baka nakakalimot lang tayo na dapat sa Diyos tayo umasa. Hindi mawawala ang ating sariling pagsisikap, ngunit nawa, mas palalimin pa natin ang ating pananampalataya sa biyaya ng Diyos. Kapag may mga problema, huwag tayong agad mawalan ng pag-asa. At kung ating itutuloy ang ating ebanghelyo, makikita natin, mga kapatid, na mayroong nagawa itong ating mga alagad ng ating Panginoong Hesus. Sila ay una, nangaral. Pangalawa, nagpalayas ng maraming demonyo. At pangatlo, nagpagaling ng mga may sakit. Minsan sa aming dining hall, kami mga bagong pare nag-uusap-usap, no, sa ebanghelyo, yun yung ginagawa ng mga apostol. Pero ngayon parang ang hirap. No, pag may mga nagkakasakit, siyempre gusto nating gumaling, pero bakit hindi agad gumagaling? At kung minsan naman, ito na yung sinasabi natin, no? Na para bang gawain nila Father yan. Misyon nila Father yan. Uulitin ko, tayo ay bahagi sa misyong ito. Number 1, pangangaral. Hindi lamang po ang mga pari ang pwedeng mangaral. Mga magulang, huwag kayong matakot na mangaral sa inyong mga anak. Mas matakot kayo na dahil hindi nyo sila pinangaralan, ay wala silang matututunan. Minsan, kahit sa mga kaibigan natin, sa takot natin na baka magalit sila sa atin o lumayo yung loob nila, tumatahimik na lang tayo. Kaya tuloy, hindi tayo nagpapangaral sa kanila. Kapag tayo din ay nangangaral, hindi naman ibig sabihin ay tayo ay perpekto. No? O, sa mga anak naman dyan, kapag pinagsasabihan kayo ng inyong mga magulang, huwag nyo agad isipin na kayo ay pinipigilan o kayo ay hindi mahal. Ang totoo niyan, kapag kayo ay pinagsasabihan pa, kayo ay tunay na minamahal. Dahil ayaw nila, hindi kayo matuto sa tama. Pangalawa, pagpalayas ng maraming demonyo, yun ang ginawa noon. Ngayon naman, pagpalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng ating pagdadasal. Nawa, palalimin pa natin ang ating pagdadasal. Maliban sa ating pagpunta sa misa, no, sa ating mga personal na panalangin, o kaya sa ating mga pagdidibusyon. No, dito po sa ating shrine, madami tayong dibusyon. At kung napansin ninyo kanina, yun yung ating pagdibusyon sa banal na salita. So ito yung mga bagay, mga pamamaraan natin upang ang masamang espiritu ay mapalayas at hindi manirahan sa atin. At ang pangatlo, pagpapagaling ng mga may sakit. Marahil wala tayong healing powers, pero meron tayong kakayanan
na pagalingin ang puso ng bawat isa. Yung simpleng pagpapatawad. No? Kasi karamihan sa mga sakit po ngayon ay nanggagaling din sa ating mga dinadamdam. Kaya tayo nanghihina. Mga iniisip. No? Kaya ang unang misyon na gagawin natin, misyon sa inyong mga pamilya. Kumustahin ninyo ang inyong mga kapamilya. Mamaya pag-uwi, mag-usap-usap. Malayo, Father. Kaya nga may cellphone. Kaya ito yung malaking tanong ng ating panahon ngayon. Kung kailan daw naging madali ang pag-communicate, saka naman, hindi na tayo nag-e-effort na mag-communicate. Kaya nawa, matanggap natin ang biyaya ng Espiritu Santo upang sa ating pamamaraan at sa ating pamumuhay ay mapalaganap din natin ang misyon ng pagmamahal, ng pagpapagaling at panalangin. Amen. Magsitayo po.